may pag-asa pa para mapababa ang singil sa kuryente sa bansa. Ayon yan mismo kay outgoing ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. There is still room to lower electricity rates in the country. Ito ang paninindigan ni outgoing ERC Chair Mona Lisa Dimalanta. Pinaliwanag niya kung papaano maaaring ibaba ang power rates. Yung isang pinakamadali nga na pwedeng magawa ng ERC dyan ay i-pursue talaga itong fuel cost audit para masiguradong yung tamang presyo lang ang sinisingil ng ating mga distribution utilities at electric cooperatives. Ani Dimalanta, dati na raw nag-issue ang ahensya ng direktiba sa mga distribution utility kung saan hinihingan sila ng pruweba na nagsasagawa sila ng fuel cost audit. Pero ang isa raw sa mga problemang nakita niya, nagkalabasan na may mga electric cooperatives at distribution utilities tayo na hindi tinitingnan or hindi hinahanap yung fuel invoices ng kanilang mga supplier bago ipasa or i-charge sa consumer yung mga fuel cost ng kuryente. Kaya naglabas na raw ng show cause orders ang ERC laban sa concerned distribution utilities at electric cooperatives. Ang punto namin, hindi dapat siningil kung walang basehan, di ba? Anya, mas naging disiplinado na rin daw ang distribution utilities dahil sa show cause orders at penalties na maaari nilang harapin kapag wala silang fuel cost audit. May mensahe naman si Dimalanta kaugnay ng pagpapalit liderato ng ERC. I think it's only fair that we give the new set of commissioners their own chance to prove themselves and to also exhibit where they would want to take this commission. Opisyal na magbibitiw sa pwesto si Dimalanta ngayong August 8 matapos niyang magsumite ng irrevocable resignation noong July 14. Pero maiiwasan po ba nating hindi magbantay? Nagbabayad tayong kuryente buwan-buwan. Parang ang hirap po nun, di ba, na hindi mo mapansin kung ano ang nangyayari sa industry, kung mangingialam ba ako at magpapakaboses ako sa ano. Siguro pipigilan. Ang abogadong si Francisco Saturnino Juan ang papalit kay Dimalanta ayon sa Malacanang. Tiwala naman daw si Dimalanta sa naging desisyon at vetting process ng palasyo. Anya, maganda ang track record ni Juan dahil nirepresenta pa rin daw niya ang stakeholders sa ERC cases matapos nitong umalis dati sa ahensya. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.